Ako po ay merong mga tinanong at nawindang ako sa mga sagot nila about Samson. I asked them, ano po ba ang sekreto ng kalakasan ni Samson? All of them sumagot. Yung kaniyang hair o buhok, sabi nila. Yun nga po ba? Yun nga po ba ang secret ng kalakasan niya? Okay, balikan po natin nung si Samson ay hindi pa pinapanganak. Isa po siyang Nazarite. Tulad ng Panginoong Jesucristo, Nazarite. So I believe si Jesus mahaba ang buhok. Yung mga nakikita natin picture na yan, yung blonding buhok, I believe ganyan si Jesus eh. Blondie, blue eyes, ganyan si Jesus, no? Si Samson ganyan din probably. Kaya sabi ko po sa inyo, si Samson Nazarite. Ano po bang Nazarite? Ito po ay isang vow, pangako na, ito ay habang maliit pa yung bata, kumbaga namamanata ka na ang batang ito ay hindi natin paiinumin ng alak, hindi natin papakainin ng ganire o ng ganyan. At isa po sa pinaka-vow ng mga Nazarite, yung hindi puputulin ng buhok. So sabi ko, balikan natin. So ito po yung hindi puputulan ng buhok, yung baby boy na si Samson. So, Nazarite po siya. So, kung titingnan po nating mabuti, yung pagiging mahaba ng buhok ni Samson ay palatandaan o identity lamang kung sino siya. Si Samson po ay pinili ng Panginoong Hesus noong mga panahon ng Judges. Ibig sabihin, no kings ang Israel. Walang hari sa Israel. Tahimik ang Israel. But, ang mga Pilistea, ang kanilang mga kalaban. They are taunting the Israelites over and over again. Tanda po niyo si David, yung kanyang pinakakalaban si Goliath. Pilisteo yun. Philistine po yun. Kaya itong si Samson, makinig po tayong mabuti, importante po ito. Itong si Samson ay itinalaga ng mahal na Panginoong Jesucristo para pangunahan ng Israel bilang hukom or judges. Mababasa po natin yan sa mga Bibles natin. Kaya iba ang nagbabasa-basa ng Bible. You know what? Makikita natin dito. Totoo po ba na ang kalakasan nitong si Samson ay ang kanyang buhok o hair? Hindi po. Ito po ay nagpapatunay lamang Nazareno siya. Nazarite po siya. Isa po siyang Nazareno si Samson. Kaya sabi ko po sa inyo, ito po ay tanda lamang ng kanyang pagiging hukom o judge during that time na itinalaga siya ng Panginoong Jesucristo na pangunahan ng buong Israel. Ngayon, ito na po. Marami pong kamangha-manghang ginawa itong si Samson. Yung jawbone, alam po niyo yung jawbone? Hindi po ba? Ilang Philistines ang pinatay niya sa pamamagitan niya, di ba? Tapos yung siya po ay nung isang gabi, itinali nila, binihag po nila siya, si Samson. Pagkatapos, nagulat sila dun sa Gaza. Yung pinto ng Gaza, I believe bakal po yun na pintuan. Binuhat niya. Binuhat niya yung pinto ng Gaza. Ganyan kalakas si Samson. At higit po sa lahat, pinatay niya yung lion. Kung saan nagmula yung rider niya na, di ba? Out from the strong ones, parang belly, may matamis. Ito yung parang matamis na kinakain na ginawa niyang bugtong eh. So hindi naman yan ang pag-uusapan natin. Hanggang siya ay naging pinakamatalik na kaaway ng mga Pilisteo. Tingin nila kay Samson, ito ang ating pinakakaaway, ika.
Isa ang weakness ni Samson ay babae. So ang pinakamagandang babae sa Philistines, isang Pilistea na nagngangalang Delilah. Ito ang ginawa nilang pain. Kaya dito po, yung ibang pastor, yung ibang mga preachers, nalilito na dito. Kasi itong si Delilah, kung mababasa natin dito sa Biblia o sa Bible, si Delilah nagtanong kay Samson. First question, Samson, what is the secret of your strength, darling? Kanya. Honey, kani Samson. Darling, kung lalagyan mo ng sinulid ang aking buhok, ako ay hindi makakapiglas. Ikaw. Nilagyan naman ni Delilah. Diba? Ginawa naman ni Delilah. Samson, the Philistines are coming to get you. Agad bumangon si Samson. Napatid yung kung ano man yun. Tinali. So, another one, hindi mo ako mahal. Kanya, you are just fooling me. Sapagkat niloloko mo ako, you're not telling me the truth. What is the secret of your strength? I mean, your unique strength. Diba yung parang ganon? Then, sabi niya, kung ako'y gagapos mo sa ganito, sa ganyan, okay, ginawa na naman ni Delilah. And then, Samson, the Philistines are going to get you now. Nakalag na naman niya. Okay, ito na po. Dito na pumapasok yung confusion ng ibang mga pastor at ibang mga nangangaral ng salita ng Panginoon. Kasi tinanong ko po sila, talagang pinanghahawakan nila na yung buhok daw ni Samson ng lakas. Tinanong siya ni Delilah, if you really love me, ika, babanggitin mo sa akin yung sekreto mo. Pero sabi ng Bible dito, and this time, parang nabagbag na si Samson. Parang pumasok na, nalinlang na siya ni Delilah, di po ba? So, pinagtapat niya na kay Delilah. Siguro sa pangungulit nitong si Delilah sa kanya. Simula bata pa ako, hindi pa ako napuputulan o nagugupitan ng buhok kanya kay Delilah. Hindi pa nakakatang hair ko ever since Delilah, sabi niya. At sabi ng Biblia, ito lang sabi ng Bible, at nadama ni Delilah na sa pagkakataong ito is telling the truth. Pero walang binanggit doon na yung buhok niya ang kanyang kalakasan. Hindi po ba? Hindi binabanggit doon. Malaman natin mamaya. Pinutol ni Delilah ang buhok. Pero may mababasa po tayo sa Bible, and the Spirit of the Lord left him. Again? Ano yun? The Spirit of the Lord left him. Old Covenant yan. Kung pumalpak ka, iiwan ka ng Holy Spirit. Hindi siya katulad ngayon sa ating New Covenant na wow! Habang buhay. Forever and ever, Jesus is with us. Na. So, the Lord left him. Again? Ano? Jesus left him. The Holy Spirit left him. God the Father left him. The God of gods left him. Amen? Amen. Yung left, yung umiwan, yun ang kalakasan niya. Si Jesus. Ang kalakasan ni Samson, walang iba kundi ang mahal na Panginoong Hesukristo. Ngayon, Samson, kani Delilah, the Philistines are now going to get ya. Wala na siyang lakas. Why? Because Jesus Christ left him. The Holy Spirit left him. God the Father left him. Yun po ang buong katotohanan dyan. Ano po? Pagkatapos nito, binihag si Samson. Dinukit ang mga mata para idaos ang kalapastanganan ng mga Pilisteo sa karumalduman na pagsamba nila kay Dagon, isang Diyos-Diyosan, exclusive para sa mga Pilisteo at mga Pilistea. So ito na po ang show. Si Samson, pagtripan natin. Ano po? So, ang Samson inilabas. No? Bulag. Another thing na nalilito pa yung ibang nangangaral sapagkat hindi na malayan nila na humaba na yung buhok niya. Siyempre, hahaba po ang buhok. Ako nga po dati kalbo, ngayon long hair na eh.
Normal na humaba ang buhok. Pero, pansinin po ninyo, walang kinalaman yung buhok niya sa lakas niya. Kasi may bata roon, sabi niya, "Bata, dalhin mo ko doon sa 2 haligi na nagbubuklod dito sa templong ito." Sinunod siya ng bata. Nung dinala siya ng bata, "Bata, lumabas ka na dito. Darating ang kamatayan sa templong ito." So, malamang yung bata lumabas na po. Makinig pong mabuti. Si Samson habang nandoon sa pilar, hawak niya yung mga pilar, sabi niya, "Panginoong Hesukristo, one more time, I'm going to ask you a favor. Just this once." Ganda niyan. "Lord Jesus, just this once, ibalik mo ang kalakasan ko para makabawi, makaganti ako sa mga Pilisteyong ito." At the rest was history. Ginuho niya ang templo. And this time, sa araw ng kanyang kamatayan, by the day of his death, mas marami siyang napatay o natsugi ng mga Philistines kaysa nung kanyang lifetime o nung nabubuhay pa siya. Again, pansinin niyo mabuti, nung siya ay nandun sa haligi, sabi niya, "Lord Jesus, just this once, hayaan po ninyong itumba ko ang templong ito para makabawi ako sa mga Pilisteo." Pinagbigyan siya ni Lord Jesus. Di po ba? So, naglep ang Spirit ng Lord sa kanya nung siya ay pumalpak. Tama. Pero nung tinawag niya ang Panginoong Jesucristo, bumalik yung presence. Kaya nagkaroon siya ng kalakasan. Ito lang po ang pinaka-heart nitong vlog. Jesus is the strength of Samson. Kaya kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating channel, I invite you to do so. Click the notification bell, share this video, share the wonderful love and grace of the Lord Jesus Christ. Thank you, and as always and forever, Jesus truly loves us all.